Gusto ko lang mangyari sa kanya, mapadala yung mag-ina para magamit siya. Kasi kumarami, patay na namamaga. Araw-araw umiiyak. Kaya meron ng tao na maawa sa amin, tumulong sa amin. Kasi hindi ko lang gagawin ko. Minsan umiiyak siya, mauwi na tayo. Sabi, bakit? Kasi hindi tayo na gamot kasi wala tayong pera. Gusto ko na lang tumalong. Sabi ng anak ko, sabi ko kung gagawin sa akin yan. Kasi natindirap akong tinder sa iyo. Gagawin ko na sir kasi wala akong pera, mabaintiran. Salamat talaga sir. Hindi kaya rin mo sa kanan na nag-aaling buli, kaya-ay rin sila na hindi anak mo ito sa iyo. So, nung rin kwarta, bisa na pera mga doon. Kami yung bitsin, kami yung bitsin. Okay lang tinagaglaw dito sa ako. Ayan, ayan. Pero Okay, sige. Bisan lang makapira makabuli. makabuli ka kaya. Sige. Kapag ika'y nanalig ng taus-puso sa Panginoon, ipinauubaya mo ang lahat sa Kanya na makakaya at niraraos mo ang mga pagsubok at mapapalakas ang iyong loob, ay ibibigay niya lahat ng ito sa hindi inaasahang oras, pagkakataon at mga taong gagamitin niya para ika'y matulungan. Ang Tacloban City Police Station ay nag-ambag-ambag mula sa kanilang sariling bulsa para kahit paano ay matulungan nila ang mag-ina at may pandagdag sa pagpapagamot ni Mark Anthony. Tulad na lamang ang walang pag-aatubiling pagtulong ng mga kapulisan sa anak ni Nanay Marilyn Tumangil na may sakit na leukemia cancer. Sa pangalawang pagkakataon, bumalik ang mga kapulisan kina Nanay kasama ang Regional Police Community Affairs and Development Group 8 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Eddie P. Recamara at Tacloban City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Michael P. Palermo, City Director, upang mag-abot ng tulong pinansyal. Sa atin niya may pumunta eh. Kasi hindi na daw niya kaya kasi masakit na daw tinutusok sa kanya. Pangarap ko lang kasi sila na mapabuhay ang anak ko kahit asin lang yung ulam namin araw-araw basta ang anak ko gumaling lang. Yun ang pangarap kasi panganay ko siya eh. Salamat talaga, malaking tulong sa amin to. Ilang beses ako nang ikot sa daanan na mahingi ng tulong, di talaga ako nakahanap. Sa inyo lang ako nakaano sa inyo, sir. Thank you. Sige, huwag kang maglala. Nandiyan naman mga pulis eh. Sa kahit anong paraan, makatulong kami. Thank you talaga, sir. Malaking tagal ko sa inyo to. So siguro sa ngayon, para maano natin yung problema ng anak mo sa dugo, maghahanap muna kami ng business. Opo, sige, sir. Okay? Opo. Dantay lang mo tayo kasi alamin pa namin kung sino yung B+. Baka may merong may magandang puso na gustong tumulong din sa inyo. Opo. Sige. Opo. Salita po kayo nun. Nanawagan po ako kung sino makita sa video ko ngayon. Nandito ko, Beremsi. Kailangan ko ng dugo. Pati yung anak ko, Beremsi siya, 20 na lang ang dugo niya. Kailangan ko ng tulong niya. Narimiyak ako. Kasi kailangan ko rin mapadala sa Manila yung kailangan niya. Matagal na siya dito. Hindi ko na talaga totoo. Hindi ko na alam gagawin ko para kung masisiraan ang ulo kung wala sa akin tutulong. Wala na kasi akong nanay, tatay tumutulong sa akin. Ako lang mag-isa. Sana kung sino makita sa video ko, tulungan niyo ako. Kailangan ko ng dugo. Bitang dugo lang kailangan ko para mabuhay ang anak ko. Hindi ko na kaya. Minsan sabi ko nga, gusto ko mauna mamatay na sa anak ko. Kasi nahihirapan ako magkita-kita sa kanya, sir. Hindi ko na kaya talaga yung totoo. Tunay ngang ang mga kapulisan ay may busilak na puso, buong puso na nagsisilbi sa bayan at handang tumulong sa kahit anumang pagkakataon. Wika nga nila, ang pulis ay di lang pangdigmaan, kundi para rin sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan at may pusong busilak na handang tumulong sa kapwa na nangangailangan.